Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topics sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Miyerkules, August 13, 2025. Hindi makatulog sang dugay. Manaya-naya ang panahon sa syudad kag probinsya sang Iloilo subong iyang adlaw. Tunay. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ululupod kita tugto balas sa 9 ang takna subong iyang aga sa pagpangalagat sang Iloilo Morning sa pagpatpat sang mga talalupang doon kag mainit naton nga mga balita para sa inyo. Matakugang mula sa imo. Sa aton siniya mga nagapanguna nga balita, Iloilo City Police Office ginkilala bilang Best City Police Office sa giniwat nga 124th Police Service Anniversary. Nagbaton pasidungog ang aton siniya nga ICPO kahapon. Mismo si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang naghatag sa award sa aton siniya ICPO ang ginbaton ni ICPO Director Police Colonel Kim Ligada. Ug mga walay. Ikuan ini ng manifestasyon ini no sang maayo nga performance sa aton sini nga kapulisan sa kampanya kontra seguridad. Kung hindi kita magsala upod ni ICPO Director Kim Ligada kapon si Anay Iloilo City Mayor Jerry Treñas Sa imo pa. nga nagbaton sang pasidungog in behalf ni Mayor Raisa Treñas Ang imong nasupat malapos. sa sining award nga nabaton sa aton siniya nga Iloilo City Police Office. Madamo kita sa mga taralupang doon nga mga balita kag mga kuha man kita karon sang reports sa aton siniyang probinsya sang Iloilo. Basta wala lang sang away. Bago ina kuhaon nato nanay ang mga balita nagikan naman niya sa probinsya sang Guimaras, munisipyo sa Banwa sang Hordan, patahumon pa sang lokal nga panguluhan. Ako nga tunay. Ako sa imo. Sa detalye sang balita ni Paul Tarosa. Paul, good morning. Nel, maayong agagid kag sa tanan naton nga tagpalamati isa ka maayong nga balita para sa mga taga Banwa sang Hordan. Kag aside sa mga taga Banwa sang Hordan, pati na mga nagabisita kag mga turista, bukas kag mas mainabi-abihon nga munisipyo ang lauman sa mga magapadulong dira sa munisipyo sang Hordan. Inyang perspective na ginpakita sang LGU sa pagpamuno ni Mayor Attorney Sean Edward Gando, may kang tanan sa patigayunon nga improvement kag pagpatahom sang municipal grounds. Ang pag-unveil sang plano pakita ara no, pakita nyo sa Facebook naton ang pag-unveil ni Mayor Gando kaupo ng Municipal Engineering Office. Medyo layo lang na siya
Pero kung sa nakita nyo subong, do ano bala damo, fences naka-semento gibla do sirado ang Oo. ang munisipyo. So brahon sina sa LGU kakson ina bukas. Kung makita nyo bala ang banwas ang miagaw sang una, do tama kasirado, do mamo man sina pero area mas makita naton na mas matahom no, ang aesthetic appeal amo ning gusto matabo ni Mayor Gando sa municipal grounds, mas malapad nga lugar nga magamit kung may mga importante man nga kahiwatan sa banwa. Kagti ang nasambit nga proyekto kabahin man sa preparation sang LGU para sa Foundation Day ngayong waton sa December 2025. So ang target nila sininil before mag December. tuig kiti Foundation Day ti mas malapad kagti mas kumbaga balang tawo nga magalabay dira Doon survey man siya nga park abi, no? Oo, tsaka makapaliwaliwa ang mga pumuluyo sa Gimaras. Kitsa na siling mo, target nila matapos ini. Hopefully, hindi matapos ang December. Oo, kag ano kijay, ang makita mo balang welcoming environment amo nang gusto ipakita sang LGU dira sa mga kauturan. Kag pagluwas sa improvement, kag pagpatahom sang municipal grounds, magapatindog pa ng banwa sang bag-o nga multi-purpose building da man sa bahin sang munisipyo. So ibaluan man sang aton mga kauturan si Attorney John Edward Gando, bag-o nga mayor. Siyempre basta bag-o ka, gusto mo gid mag-implement dira sa mga developments, mga changes man nga para sa imo, mas maka-benefit sa imo nga constituents. Tibalang tamandaan ang banwa sang Hordan, mo gid ang naga-abi-abi, no, ga-welcome sa aton mga turista. Una mo gid nga dungkaan kun halin ka di sa Iloilo. Si Mayor Gando from provincial government kiti Vice Governor man. Makita naton nga ang continuity man sa mga posible na suguran nila nga mga programa sang siya ang katapo pa sang asang guniang panlalawigan sang Gimaras. Sabi mo, ang di nyo man gusto nga matabo ba lang nga alagyan ng ang Hordan. Iti masaming tao nagakadto sa Nueva Valencia, sa mga tourist destinations, gusto niya man nga i-posisyon ang banwa sang Hordan. Iti padulong mga mo diri, bisita ka mo. Sa una, ganyan po, tandaan ta pag siling aton nga Manggahan Festival, do amo na ang himungasa sang mga turista. Pero subong, daw all throughout nagid niya sa bilog nga tuig damo nagid niya kadto sa Gimaras, no? Labi na kun weekend. Weekend kag pagkadto sang turista sa Iloilo City, daw package na nga matabok gid sila sa Gimaras kay kita nilang isla. Pila lang 10 to 15 minutes nga ride. Sabi mo Nel, bisan gani nga laing simpo, may makita gid kita yung mga turista yan nagadalikat gid jam. Hindi kita dayunon tang aton team building. Te amo na. Daw na imagine ko gani nga base bala mapaobran da statwa si Mayor Gando kag ang LGU sang dako nga pako ba sa parke sang may mga plano siya Nel, no, sa previous naton nga interview kay Mayor, ang plano niya nga patahumon ang wharf. Patahumon ang wharf dira sa Hordan. Di siyempre pagsulod tapos merkado saman sa storyahan dito, no. So kung ikaw taga Hordan, look forward mo gid ang ining mga pagbago. By the way, ti pila kuno ka bulan or ka tuig kag ang ining posible nga mahuman na dayon, no, ining kaya nakita naton si Ninel pangkakson yung mga 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 semento dira, ang mga amo nang dira nga pangkakson hawanan gid ang municipal grounds. Kati amo nang disenyo nga ginpresenta nila no sa nagligan sa giniwat nga flag racing man. So bantayan nato ni, no, ang pagpatahom sang munisipyo sang aton siniya nga banwa sang Hordan kag di kun may ngagaw nila ni by December. Ti laban-laban basi kun isa ni sa mga destinasyon da sa Christmas sang mga pumuluyo dira sa may banwa sang Hordan. Bala mo Nel, ang pagpatahom nga daan sa mga infrastruktura kanami gid na nga investment kay hindi lang para sa mga residente kundi sa mga turista, kay mga turista amo ni ang magabulig man promote
Kaso nga manamian sila sa experience nila sa isa ka lugar. Di bantayan nato, no? Good news gid ini sa mga pumuluyo dira sa Banwasang Hordan. Salamat gid Paul sa imo sining nga balita. Balita sa Banwasang Hordan Gimaras para sa Bagong Pilipinas. Volta Rosa Radio Pilipinas, Radio Publika. Inalook forward gid sa mga Gimaras noon ang ining pagpatakom sang munisipyo sang Banwasang Hordan. Dati amo gining naga-welcome, no? Ang una mo nga hugpa da sa Banwasang Hordan ti dira ginmagi. Damo da sa mga resorts ang aton nga Sweet Mango production, Manggahan Festival kag madamo pa. Inami gina ang pag-improve sang sang park, no? Hindi lang ang building, kundi kay uso naman yung bisubong ang mga turista, local man kag mga foreign tourist naton. Pag-abot sa lugar, makadto sa munisipyo, sa mga tourist destination, ma-selfie na sila. Di ko rin ko nang mapatakaw mo niya ang munisipyo kag magdami ang landscape, damo nagalagaw, ti isa ni sa uli sa mga destinasyon. Iti simbolo ina yung munisipyo sang lokal nga panguluhan sang Isaya ka Banwa. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:43 sa aga halin sa probinsya sang Guimaras kadto sa probinsya sang Iloilo. No single use sang plastic ginaduso, no? Ano ang mga pagsulundan may kaangtanan sini sa detalye sang balita kaupon naton si Hope Torchante. Good morning, Hope. Good morning, Jen. Ginadilian na ang paggamit sang single-use plastic sa pila ka mga ospital sa probinsya sang Iloilo bilang kabahin sa kampanya para sa palibot. So, opisyal na nga gin-launch or ginlunsar sa Dr. Ricardo Ladrido Memorial Hospital ang No Single-Use Plastic Policy kadungan sa selebrasyon sang National Hospital Week. Ginpangunahan ini Jen, no, sang Office of the Hospital Management Officer sa pagpamuno ni Dr. Paz Calupis, kaupod ang mga Chief of Hospitals, Administrative Officers, kag Sanitation Inspectors. Suportado man sang Lambunaw LGU ang nasambit nga programa. So suno kay Sangguniang Bayan member Stephen Lee Mandadero, madugay na gid man niya nga nagapatuman ang banwasang Lambunaw sang no plastic policy sa ilang merkado. So bilang tanda sang suporta nga ini Jen, no, nagpirma sa commitment board ang mga stakeholders and at the same time mga bisita, no. So tinutuyo sang kampanya nga mapahagan-hagan ang polusyon, no, kag mapangapina ng ikaayong lawas kag sang kalibutan. So panumdum nila kung pwede magamit liwat, no, ang plastic gamiton and mangin magamit, no, sang reusable bag, refillable bottle kag mangin responsable para sa matinlo nga buwas damlag. Kay may mga kauturan kita Jen, no, nga once magbakal gani isang mga balaklon mabutang sa plastic, ang plastic nga ina diretso na dayon, no, sa ginahaboy. Wala na gina-reuse ang mga suludlan nga ini, no. Unfortunately, nagadugang ini sa mga basura naton diri sa aton sa palibot, no. So para nga mapaganhagan ni Jen, amo ini ang nakita nga solusyon man, no, or initiative sang Office of the Hospital Management Officer sa Iloilo Provincial Government ang No to Single-Use Plastic Policy. So una ini ang ang ospital sa Banwasang Lambunaw. Ang iban ng mga ospital nag-observe naman sa kasubong sini, Ma'am Hope. Yes, actually, ang ini nga hospital Jen, madugay na gid man sila yan, no, nga as much as possible nagalikaw gid, no, sa single-use plastic. And since nga nagpirma sa commitment board ining mga chief of hospitals naton, included na dira, no, ang Office of the Hospital Management Officer sa pagpamuno ni Dr. Paz Calupis, no, gina-encourage ang mga hospital diri sa probinsya sang Iloilo nga magpatuman sang nasambit nga polisiya, no, ang no to single-use plastic. And again, ang reminder, no, nga kung pwede pa lang nimo magamit sa sunod ang ini nga mga plastic, gamiton gid, no, and magamit sang mga reusable bag or eco bags Jen, and also ang mga refillable bags kay subong sa merkado
ay di na may ara kita sang sachet economy, Jen, no? Ang sachet economy, may kita sa tingi-tingi sa sachet, so nagadugang ini sang basura o kung plastic sa aton nga palibot. So instead, may mga companies na no nga patuman sang or naga-produce sa mga produkto nga refillable. So, ang mga bottles na ini pwede na nga i-refill na lang ang unod, no, para hindi na magbakal pa or hindi na kita mag-create sang dugang pa nga mga basura diri sa ato sa palibot. Amo na gani nga sa nandigan naka-interview ta sa mga garbage collector sa aton diri nga GSO. Dako gid nga porsyento isang ilang nakot nga basura plastic. Tapos ang pag-survey nila sa drainage naton kalabanan sang nagabara plastic man ti mayo gid ni nga programa, no. Actually diri sa Iloilo City mayara na isang ordinansa ang Iloilo City. Mayara gani Ma'am Hope nga mga establishmento nga ti sa amo ning adlaw wala nagahatag sang plastic. Paper bag ang ginahatag, yes. No, may mga kasubong kita sina nga mga ordinansa nga ginapatuman kabay pa nga ma-replicate ini sa tanan nga mga LGU. Ang manami pag sinigla nga suggestion ko ano dala ka mo sang kwan sang ginablang basket o kung ano na nga mga mga uso na bla. Oo, sa mga kaugalingon nga surudlan. Siguro na pag ginaguro kung may dala ka bing bayong discountan ka bala, no? Kaya wala ka gagamit plastic. Masiling pag bakal ka sa musin ni may discount ka kay ang imo nga dala hindi plastic. Para nga ma-motivate ang aton nga mga pangluyo nga hindi siyang gamit lang ka plastic tapos ihaboy diri. Tapos magbaha. Dira man si mo matupa kay ti anudon ni nasang tubig. Correct dyan, no? Unfortunate lang kay ti ang Iloilo and also other parts of the country, no, may mga bodies of water sina, no, so kung ihaboy mong basura mo maanod sang tubig makadto sa aton nga mga baybayon, makaon sang mga isda o kung iban pa nga mga marine mammals, marine creatures, no, so halit na naman, no, sa aton nga mga katubigan. Isa ginasaway sang ginasawayan subong sa aton nga GSO Senro, si Engineer Miel Ravena gani gina-post ya ang Batiano River sa ila sining pag clean up. Hamakon mo do hindi nakaagi ang tubig tungod nga puro plastic na lang gid. Kagka pila ka adlaw na pila ka sinimana na nga remind hindi gid na ya magdulot sa paminsaron sa iban. Kaya ang ila ginabantayan ni Ma'am Hope usually pagtalikod sang garbage collector kag sa mga enforcer abi nga gabantay nga hindi pwede daga ula sang garbage. Ginaula man nila gyapon ginabantayan na nilang likod sa ngaton sini nga mga inspector. Butsulingon ang iban kulang sa disiplina. So kabay pa no ang ini nga inisyatibo ma-practice adlaw-adlaw para nga malikawan naton ang pagdamok sang basura nga plastic. Yes. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Salamat sa balita ni Hope Torrechante. Ining inisyatibo no nga ginalikawan naton ang dependent kita bla sa plastic kasamita mangita ta plastic putsan ta sa amo sini so dapat na mangin parts ng disiplina naton kag practice dala kada sang mga bag damo sa mga recycled bag da iban gani nga mga tarpaulins gani sa sa mga politiko naton sa Nidigad pagkakasang kumilik convert sa mga bags. Perti kapag on kanami kabarato pa siyang bili ti durable pa na yang mga materials. Sa imo yuhog nga tunay. Amo gina ang isa sa mga manami tani nga practice nato no. Especially sa mga adlaw-adlaw nagapangumpra, nagapamakal. Dala na kamo sang bag kanami pa kay daw fashionable pa ang bag o kon bayong sa una bayong mo lang gani na ginadala sa mga kalulahan ta magadto sa tinda damo kana sang masulod. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:51 sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Lapit na lang ang bar examination sa maabot nga bulan sang Setyembre gani ang aton nga Iloilo City Government nagtukod sang Bar Examination Coordinating Committee para nga mapasiguro nga matawhay kag malinong ang pagpatigayon sang 2025 bar exam sa diin ng Iloilo City, partikular ang Central Philippine University, isa sa mga lugar sang bar examination. Sa Executive Order number 57, 58 kag 59 ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas
nagamando nga by September 7, 10 kag 14. Ang ini nga komitiba mo ang in charge no sa pagpabilin sang seguridad, dalagan sang trapiko, disaster response, public information Sa luspot lang ng balay. sa area malapit dira sa may Central Philippine University. Di dapat sa sini nga mga petsa malinong na daw, wala isturbo, wala gahod. Kada ang pinaka importante diri may yara sang iga patuman nga liquor ban sa mga establishmento sa palibot sang CPO sa September 6 to 7, September 9 to 10, kag September 12 to 13. Hindi pwede ka maligya makahulubog nga ilimnon sa amo sina nga petsa. Di budlay mag-istorbo, magkahod, mga kontraktor labi nga nag-obra ng proyekto, may mga ginabakbak da nga mga dalan, hindi pwede ha, sa amo sina nga petsa. Di pakig-angot gid kamo no sa aton sini Iloilo City Government kay mayara sing hiwaton nga pag inform sa palibot dira sang testing venue sa bar examination sa CPU sa maabot nga bulan sang Setyembre. I-comply ka mo kay base kung madadakmanobla, makabiolate ka mo sa sina nga mga petsa. Gamay mo lang na nga inadlaw daw sa isa ka semana. Ang lawa. September 6 to 13. Ay, inda. Ining pagpatuman sang liquor ban. O nga tunay. Tugan ko sa imong nalipay. Hindi mapunggan ang hay-hay. Hay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:54 na sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Wala na kita sa nabilin pa nga tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad. Salamat gid sa mga nagupod kag pagpamati sa aton siniya nga programa, especially sa mga nagatutok sa aton sini nga FB Live. Like man kamo da black ug mag-comment. Galing na. Para nga maano na to no, ma-acknowledge naton kamo sa aton siniya nga programa. Kasubong na lang kay Toto Jean Binobo Herrero, si Ma'am Aldia Noblesa, si Ma'am Lia Clarito, Sir Senwar Marco Villa. Thank you gid sa inyo sini nga pagupod kag pagpamati. Ang iban pa nga mga balita, bantayan na lang sa ibang mga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ako na gid lamang inyo alagad, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.